Dear Papa Van, naniniwala ako na bawat tao ay may kanya-kanyang ambag sa mundong ito. Kumbaga, hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin kung hindi para rin sa iba. May malalim na dahilan kung bakit natin nakikilala ang mga taong dumarating sa buhay natin. Pwedeng magbigay sila ng aral sa atin o tayo mismo ang magiging saksi sa aral na ibibigay nila sa ibang tao. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Mickey. Nagtatrabaho bilang operation manager. Alam nyo, sa totoo lang, matagal ko na rin gustong sumulat sa inyo pero hindi ko alam kung paano ko dapat simulan itong kwento ko. May mga parte kasi ng buhay natin ang masarap pero minsan mabigat at masakit balikan. Pero gagawin ko to dahil naniniwala ako na may aral na maiiwan itong sulat ko. Solong anak nga pala ako ng parents ko at pareho silang nagtatrabaho sa abroad. Bata pa lang ako, si Lola na ang nag-alaga sa akin hanggang nagdalaga na ako. Gusto sana ni na mami na tumira ako sa bahay ng tita ko para may makakasama ako pero dahil nasa college naman na ako, sinabi ko na kaya ko nang alagaan at asikasuhin ang sarili ko. Paminsan-minsan naman na dumadaan si tita sa bahay para i-check kung maayos lang ako sa bahay. Pero madalas na mag-isa lang talaga ako. Hanggang sa nakilala ko ang dalawang tao na magkakaroon ng malaking parte sa buhay ko, Papa Van. Guys, magmerienda muna kayo. Ayan talaga yung kanina ko pa hinihintay eh. Uy Jed, grabe ka. Mahiya ka naman kay Mickey. Dito na nga tayo gumagawa ng research paper sa bahay niya, tapos makikikain pa talaga tayo. Okay lang yun, Trish. Minsan lang naman ako may makasama dito sa bahay, kaya palagi kayong welcome dito. Oh Trish, narinig mo yun ha? Ayos lang daw kay Mickey, kaya dadamihan ko talaga yung kain ko. Aba, nag-effort yata siya na ipaghanda tayo ng merienda, kaya kailangan sulitin natin to. Ewan ko sa'yo, Jed. Ilalagay ko na dito sa lamesa tong tray ng pagkain natin. Sige Mickey, may space pa naman dito sa table. Nagtimpla ako ng lemon juice tapos gumawa ako ng chicken sandwich at nagluto ako nitong french fries para sa atin. Merienda pa lang, mukhang mabubusog na ako. Hanggang gabi pa naman tayo dito, di ba? Kasi mukhang marami tong kailangan nating asikasuhin para sa research paper natin. Research paper ba talaga natin ang iniisip mo o pagkain na naman? Nasa research paper naman talaga yung concern ko ah. Ikaw talaga palagi mo akong ginajudge. Hindi kita ginajudge. Nagtatanong lang ako. Huwag kayong mag-alala kasi kapag inabot na tayo ng gabi dito, o-order na lang ako ng pagkain natin. Ayun yung gusto kong marinig eh. The best ka talaga kahit kailan, Mickey. Uy, tama ka na nga, Jed. Nakakahiya na kay Mickey oh. Ayos lang yun sa akin, Trish. Walang problema kasi gusto ko rin na may nakakasama akong kumain dito sa bahay. Buti hindi ka masyadong nalulungkot dito kasi mag-isa ka lang palagi eh. Oo nga, Mickey. Wala ka ba talagang kasama palagi dito sa bahay niyo? Minsan meron. Yung tita ko pumupunta yun dito para kumustahin ako. Pero minsan lang yun, mga 1 beses sa 1 linggo o kaya 3 beses sa 1 buwan. Pero palagi ka namang tinatawagan ng parents mo? Syempre naman, kaya lang may mga oras na hindi ko nasasagot. Malayo kasi ang pagitan ng oras dito sa atin dun sa UK kung saan sila nagtatrabaho. Kaya madalas na kapag may oras sila para sa akin, ako naman yung hindi bakante ang oras. Medyo malungkot din pala ang buhay mo, no? Hindi naman masyado. Oo nga naman. Kita mo nga, ang dami niyang pagkain dito sa bahay nila. Hoy, Jed, kanina ka pa.
Ako nang nahihiya para sa'yo dahil sa mga sinasabi mo dyan. Ito naman, nagbibiro lang ako. Gusto ko lang pagaanin tong usapan natin kasi ramdam ko na medyo nalulungkot si Mickey ngayon. Uy, hindi naman. Sakto lang. Ang ibig kong sabihin, medyo naninibago lang ako kasi ngayon lang ulit ako nagkaroon ng bisita dito sa bahay. Pero masaya ako, promise. Talaga? Hindi ka naiingayan o nakukulitan sa katakawan ni Jed? Uy Trish, alam mo grabe ka talaga sa akin. Dinamay mo pa talaga yung katakawan ko. Totoo naman kasi, di ba? Alam nyo guys, nakakatuwa kayong dalawa. Buti na lang kayong kasama ko sa group research paper na to. Naku Mickey, sobrang natuwa din kami ni Trish na ikaw yung kasama namin sa grupo. Ang dami kasing maarte at mayayabang sa section natin. Sinabi mo pa, Trish. Kaya nga hindi ako masyado nakikipag-usap sa kanila. Napansin ko rin yan, na madalas tahimik ka lang sa klase. Kapag kasi hindi ko feel yung mga tao sa paligid ko, wala akong dahilan para kausapin sila. Pero nung sinabi ng professor natin na tayong tatlong magkakasama sa isang grupo, natuwa ako lalo na nang lumapit ka agad kayo sa akin at kinausap ako. Kasi nga, excited talaga kami na makausap ka, Mickey. At sobrang saya namin ni Jed na tayong tatlong magkakasama sa research paper na to. Papa Van, mula first year ay kasection ko sina Jed at Trish pero never kaming naging close na tatlo. May mga oras na nagngingitian o nagbabatian kami pero madalas na hindi rin naman kami nagpapansinan noon. May pagka-introvert din kasi ako kaya tahimik lang din ako sa isang sulok. Ayos lang kahit walang bumabati, ngumingiti o kumakausap sa akin. Hanggang sa magkasama kami sa isang group research paper nung nasa second semester ng second year na kami. Yun din ang naging umpisa ng friendship naming tatlo. Akala ko pa nung una ma-out of place ako sa aming tatlo kasi alam ko na matagal nang magkaibigan sina Jed at Trish. Pero sa araw pa lang na in-announce ng professor na kaming tatlo ang magkakasama, sila na kaagad ang lumapit sa akin pagkatapos ng klase namin na yon. Sinabi kaagad nila na natutuwa silang kaming tatlo ang magkakasama sa grupo. Naramdaman ko naman ang sincerity nila noon kaya kahit ako ay natuwa rin. Pagkatapos ng araw na yon, madalas na kaming magkakasama at masasabi ko na mas lumalim ang friendship naming tatlo, Papa Van. Uy Trish, ang sarap nitong dinala mong chicken pesto ah. Nagustuhan mo? Oo, ang sarap ng sauce tapos ang lambot pa talaga ng chicken chunks. Ikaw bang nagluto nito? Mabuti naman at nagustuhan mo. Oo, akong nagluto niyan. First time ko nga eh. Nice! Mukhang marami ka ng alam na lutuin talaga. Kasi nung nakaraan, adobo ang dala mo tapos nagdala ka rin ng kaldereta. Ang sarap din ng mga dala mo na yun. Masarap talaga yun kasi mami ni Trish nagluto nun eh. Ay talaga ba? Akala ko si Trish din ang nagluto nun. Kapag mga ganong masarap na ulam, hindi pa yun kaya ng powers ko lutuin. Pero masarap talaga magluto ang mami ko. Sa kanya rin ako natuto, kakapanood ko sa kanya kapag nakatambay ako sa kusina namin. Pero tama naman sinabi ni Mickey na masarap tong chicken pesto na ginawa mo. Kaya ko yatang ubusin kahit 10 container nito eh. Kahit naman anong pagkain yata, kaya mong ubusin, Jed eh. Basta alam ko na luto mo, talagang uubusin ko. Che, ewan ko sa'yo. Bakit parang nagbablush ka, Trish? Ha? Hindi ah. Eto ang face powder ko na may salamin oh. Tingnan mo kung gaano kapula yung pisngi mo. Hala, oo nga. Pero hindi naman sobrang pula. Nagulat ako kasi ngayon lang kita nakitang namula ng ganyan. Ganyan talaga yan si Trish kapag kinikilig sa akin. Hoy, ang kapal ng mukha mo, Jed. Aray, makahampas naman to sa balikat ko. Ikaw kasi. Feeling gwapo ka na naman dyan. Bakit? Hindi ka ba nagagwapuan sa akin? Pero huwag kang mag-alala.
Kahit hindi ka nagagwapuan sa akin, hindi magbabago na palagi akong nagagandahan sa'yo. Trish, namumula ka na naman. Eh, ito kasing si Jed nakakainis. Alam mo Trish, para hindi mo napigilin yung kilig mo dyan, sabihin na natin kay Mickey yung totoo. Teka, anong totoo ang sinasabi niyo? Ano Trish, sasabihin na ba natin sa kanya? Ikaw ang bahala. Ayos lang naman sa akin. Medyo naguguluhan ako pero parang alam ko na kung ano to. Talaga? Alam mo na? Oo, na ikaw Trish ang dahilan kung bakit tumaba tong si Jed dahil sa mga pagkain na dinadala mo para sa amin. Akala ko naman kung ano nang iniisip mo. Oo nga, akala ko rin kung ano na eh. Ano bang akala nyo kasi? Na iniisip ko na may relasyon kayong dalawa? Eh di ba meron naman talaga? O bakit sabay pa kayong natulala sa akin pareho at hindi makapagsalita dyan? Tama naman yung sinabi ko, di ba? May relasyon kayong dalawa? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Walang nagsabi sa akin. Sa kakaibigan niyo ko, di ba? Nahalata ko na kayong dalawa kasi madalas tayong magkakasama. Kaya wala na kayong dapat na itago pa sa akin. Pero okay lang ba kung wala kang pagsasabihan na kahit na sino tungkol sa relasyon namin ni Jed? Oo naman. Relasyon yung dalawa yan at wala akong karapatan na ipagkalat yan sa kahit na sino. Huwag kayong mag-alala, mapagkakatiwalaan niyo ako kasi magkakaibigan tayo. Papa Van, kahit noon pa man ay napapansin ko na ang kakaibang closeness ni na Jed at Trish. Hindi pa man kami magkakaibigan, naramdam ko na kaagad na espesyal ang samahan nilang dalawa. Actually, nagulat nga ako nang sabihin nila nung una na magkaibigan lang silang dalawa. Na-guilty pa ako na inisip ko na may something silang dalawa. Pero napansin ko na talaga na hindi lang sila magkaibigan kasi masyadong maasikaso si Jed kay Trish. Sila ang madalas na magkasama bago kami magkita-kita sa umaga at palaging dala ni Jed ang bag ni Trish. Si Trish naman ay madalas na pinagbabaon ng pagkain si Jed na luto raw ng mami niya. May mga oras rin na nahuhuli kong nagsusulyapan sila kasunod ang mga ngiting nagpipigil ng kilig. At may ilang beses na nakita ko silang magka-holding hands. Pero syempre, ayokong pangunahan silang dalawa kaya naging tahimik lang ako sa pagmamasid sa kanila. At nang umamin na nga sila sa akin, hindi na talaga ako nagulat. Dahil naghihintay lang din ako na sila mismo ang magsabi sa akin ng tungkol sa relasyon nilang dalawa, Papa Van. Papa Van, alam ko na galing sa mayamang pamilya si Trish. Abogado ang daddy niya at isa namang businesswoman ang mami niya. Solong anak lang din siya kaya nakafocus sa mga ito sa kanya. Samantalang si Jed naman ulila na sa mga magulang. Nakikitira lang siya sa bahay ng tita niya at may scholarship kaya nagawa niyang magpatuloy ng college. Nagsimula daw ang relasyon nila nung nasa third year high school pa lamang sila pero noon pa man ay tutol na dito ang mga magulang ni Trish. Hindi dahil sa masyado pa silang mga bata kundi dahil ayaw ng mga magulang ni Trish kay Jed. Alam kasi ng mga ito ang tungkol sa buhay ni Jed at hindi raw ito bagay para sa anak nila. Nang makiusap sila sa akin na huwag ko raw sanang sasabihin sa kahit na sino ang tungkol sa relasyon nila, kaagad naman akong sumang-ayon. Wala naman kasi akong karapatan na sabihin sa ibang tao ang tungkol sa kanila. At isa pa, wala rin naman akong masyadong kinakausap sa university namin kung hindi silang dalawa lang. Sinuportahan ko ang relasyon nilang dalawa at nangako naman sila na hindi nila pababayaan ang pag-aaral nila, Papa Van.
O Jed, wala pa si Trish? Wala pa. Kanina pa nga ako dito sa kantin eh. Hindi ako sanay na siya yung pinaka-late sa ating tatlo. Ako nga rin eh. Pero tumawag naman siya kanina. Ang sabi niya, nasa biyahe na raw siya. Mabuti kung ganun kasi kailangan pa nating mag-review para sa midterm exam natin mamaya. Usapan kasi natin magre-review tayo ng sabay-sabay dito sa kantin ng ganitong oras. Sakto kasi wala pa namang masyadong estudyante dito kapag ganito kaaga. Maya-maya lang nandito na rin yun. Pero alam mo, may napansin ako sa kanya kanina. Ano yun? Napansin ko na parang malungkot yung boses niya. Pakiramdam ko, nag-aaway na naman sila ng parents niya. Baka naman masama lang ang pakiramdam ni Trish. Ilang taon na kami magkarelasyon. Alam ko kung masama pakiramdam niya o kapag malungkot siya. Alam ko rin kung galing siya sa iyak o nagpipigil para hindi maiyak. Tsaka magkausap kami sa text kagabi. Anong pinag-usapan niyo ni Trish? Tungkol sa mga magulang niya. Masama ang loob niya kasi sinabihan na naman siya ng papa niya tungkol sa akin. Na sa oras daw na malaman nila na may relasyon kaming dalawa, dun na raw siya titira sa lola niya sa Australia. Grabe sila, no? Gusto talaga kayong paglayuin na dalawa? Ganun talaga siguro. Hindi nila ako gusto para kay Trish kasi hindi kami pareho ng estado sa buhay. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman sila. Gusto lang nila na mapabuti future ng anak nila. Ang hindi ko lang maintindihan, yung ayaw nila akong bigyan ng pagkakataon na patunayan na seryoso ako sa anak nila. Na mahal ko talaga si Trish, tsaka kahit kailan hindi ko siya sasaktan. Hindi ko man mapantayan yung yaman nila, gagawin ko naman lahat para mabigyan ng maayos na buhay yung unikaihan nila. Ganun ko kamahal si Trish, kahit hindi nila yun nakikita, kahit hindi nila nararamdaman kasi ayaw naman talaga nila sa akin. Uy, Mickey, umiiyak ka ba? Sorry, hindi ko lang mapigilan na malungkot dahil sa mga sinabi mo, Jed. Bakit ka nalulungkot? Masaya naman kami ngayon ni Trish. Masaya nga kayo, pero parang ang dami namang pagsubok sa relasyon yung dalawa. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Hindi pwede na palaging masaya. Bibigyan at bibigyan talaga tayo ng pagsubok para mas tumatag pa tayo. Kaya bilib na bilib ako sa'yo, Jed. Bakit naman? Kasi ang ganda ng pananaw mo sa buhay at sana makita rin yun ng parents ni Trish. Ay, sana nga Mickey. Sana ma-realize din nila na hindi lang pera ang nagpapasaya sa buhay ng tao. Pati na rin yung pakiramdam na kontento at may peace of mind tayo. Minsan ko nang nakilala ang mga magulang ni Trish. Hindi ko pa alam noon na may relasyon sila ni Jed at nagtataka ako kung bakit ako lang ang pinapapunta niya nung araw na yon sa bahay nila. May inasikaso kasi kami may kinalaman sa research paper namin. Naalala ko na sa tuwing kailangan naming pumunta sa bahay ni Trish, palaging may dahilan si Jed para hindi sumama. May kailangan pa siyang puntahan. May kailangan na gawin sa bahay. May inutos sa kanya ang tita niya at kung ano-ano pa. Yun pala, hindi rin talaga siya pwedeng makita ng mga magulang ni Trish. Naisip ko noon na parang teleserye pala ang love story ng dalawang kaibigan ko. Mala Romeo and Juliet ang peg. At hindi pala ganun kadaling pumasok sa ganung klase ng sitwasyon. Kahit hindi naman ako kasama sa love story nila, naging parte ako ng buhay nila. Hindi lang kasi si Jed ang madalas na nagkukwento sa akin kung gaano sila nahihirapan ni Trish sa sitwasyon. Kahit si Trish, may mga oras na umiiyak pa siya habang nagkukwento sa akin. Sinabi ko naman hanggat mahal nila ang isa't isa at alam nilang wala silang masamang ginagawa, ipagpatuloy lang nila ang relasyon nila. Dahil naniniwala ako na may patutunguhan lahat ng paghihirap at sakripisyo nila, Papa Van.
Jed, anong ginagawa niyo dito sa labas ng bahay namin? Madaling araw na. Miki, pasensya ka na. Pero wala na kasi kaming alam na ibang pwedeng puntahan eh. Teka, bakit may malaking pasaka sa kanang pisngi mo? Naku, mahabang kwento. Mukha nga kasi may dala rin kayong malalaking bag. Ang totoo, tinakas ko si Trish sa bahay nila. Lumayas na ako sa bahay namin, Miki. Plano naming magtana ni Jed, kaya may dala kaming mga gamit. Hala, bakit? Anong nangyari? Teka, pumasok muna kayo. Salamat. May gusto ba kayong kainin o inumin man lang? Salamat pero wag ka na mag-abala. Busog pa naman kami. Di ba, Trish? Oo, Maupo muna tayo dito sa sofa at sabihin niyo sa akin kung ano ba talagang nangyari. sige. Plano na kasi ng papa ni Trish na ipadala siya sa Australia sa susunod na buwan. Ha? Bakit? Kakasimula pa lang ng second semester natin. Alam na kasi nila ang tungkol sa relasyon namin ni Jed. Paano nangyari yun? Nag-iingat naman kayo na hindi nila malaman, di ba? Pinagtatakpan ko pa nga kayo eh. Sino bang nagsabi sa kanila tungkol sa relasyon yung dalawa? Ako? Ikaw, Jed? Teka, naguguluhan ako. Bakit mo sinabi sa kanila? Di ba bawal nga nilang malaman yung tungkol sa inyo? Miki, buntis ako. Buntis ka? Oo. Pumunta ako sa bahay ni na Trish para samahan siya na sabihin sa parents niya yung tungkol sa pagbubuntis niya. Pero galit na galit sila nang malaman nila yung totoo. Kahit ilang beses kong sinabi na pananagutan ko naman si Trish, nagalit pa rin sila sa akin. Kaya ba may pasaka sa pisngi mo? Oo. Sinapak ako ng papa ni Trish. Ayos lang naman sa akin yun kasi alam ko na nagulat sila nung malaman nila na magkakaapo na sila. Nasira kasi yung magagandang plano nila para kay Trish eh. Pero hindi ko naman siya pababayaan. Pananagutan ko siya, pati na yung magiging anak namin. Pero wala eh. Galit na galit pa rin sila sa akin. Pinalayas nila si Jed pagkatapos pinapasok na ako sa kwarto ko. Pero narinig ko na tinawagan ni Papa ang lola ko na nasa Australia. Sabi nila na papupuntahin ka agad nila ako doon sa susunod na linggo. Ayokong umalis ng Pilipinas, Miki. Ayokong malayo at maghiwalay kami ni Jed. Kaya sumama ako sa kanya nang sabihin niyang magtana na kami. Mabuti hindi ka nahuli ng parents mo nang umalis ka ng bahay niyo. Malalim ang tulog nila pareho kapag madaling araw. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para makalabas ng bahay. Ay, grabe talaga ang pinagdadaanan ng relasyon yung dalawa. Hindi ko nga alam kung kailan pa matatapos tong mga pagsubok sa buhay namin ni Jed eh. Trish, huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa baby natin. Sorry, hindi ko lang mapigilan talaga. Sorry din sa mga sinabi ni na Daddy at Mommy sa'yo kanina sa bahay ah. Ayos lang. Alam ko naman na yun talaga yung iniisip nila sa akin noon pa. Na pera lang ang habol ko sa'yo at wala akong kakayahan na buhayin yung magiging anak natin. Pero patutunayan ko sa kanila na mali sila ng iniisip tungkol sa akin. Thank you, Jed. Basta para sa'yo at sa magiging anak natin, lahat susubukan kong gawin. Pati ako naiiyak ng dahil sa inyong dalawa. Ano nang plano niyong gawin ngayon? Ayun nga Miki. May kisuyo sana kami na kung ayos lang, dito na muna kami ng ilang araw ni Trish sa bahay mo. Ha? Oo naman, ayos lang. Walang problema sa akin yun. Hindi rin naman alam ng parents ni Trish ang address ko kaya hindi nila kayo mapupuntahan dito. Thank you, Miki. Thank you talaga. Wala yun, Trish. Sabi ko naman sa inyo, palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa inyong dalawa. Papa Van, nagulat talaga ako nang mapagbuksan ko ng pinto noon sina Trish at Jed. Mas nagulat ako nang sabihin nila sa akin ang dahilan ng pagpunta nila ng madaling araw. Nagkaroon na kaagad ako ng ideya noon dahil alam kong hindi nakakaalis ng bahay si Trish ng ganung oras. At hindi ko inaasahan na sasabihin nila sa akin noon na nagdadalang tao na siya.
Mabuti na lang din at hindi alam ng mga magulang niya ang address ko kaya hindi nila ako napuntahan noon. Sa totoo lang, naawa din ako sa kanilang dalawa dahil hindi nila deserve ang paghiwalayin sila. Oo, alam ko na hindi rin tama na naging mapusok sila na dahilan para mabuntis si Trish. Pero handa naman si Jed na panagutan siya at wala akong nakikitang dahilan para paglayuin pa silang dalawa. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na patuloyin sila sa bahay ko, Papa Van. Papa Van, may 2 linggo ring tumira sa bahay ko sina Jed at Trish. Gusto nilang mag-share sa mga gastos sa pagkain pero hindi ko tinanggap ang perang inaabot nila noon. Sinabi ko na itabi nila yon at gamitin para sa kanilang dalawa. Naiiwan sila sa bahay sa tuwing papasok ako sa klase at nag-aasikaso sila ng mga gawain doon. Sa 2 linggo na pamamalagi nila sa bahay, naramdaman ko ang maayos na pakikisama nila sa akin. Dahil wala akong tinanggap na kahit magkano mula sa kanila, magkatulong silang dalawa sa paglilinis ng bahay at pagluluto. Sinabi ko na hindi naman nila kailangan gawin yon pero ginawa pa rin nila. Minsan na hinihintay ako ng mga magulang ni Trish sa labas ng university. Tinanong nila kung alam ko ba kung nasaan sina Jed at Trish. Siyempre, nag-deny ako at sinabi kong wala akong alam. Nagsinungaling pa nga ako at sinabi ko na minsang may nabanggit na probinsya si Jed kung saan siya dati nakatira pero hindi ko alam ang exact address. Mabuti na lang, mukha namang naniwala sila sa akin. Sinabi ko yon sa 2 kaibigan ko at nag-alala sila na baka mahanap sila ng mga ito at madamay ako sa gulo. Pagkalipas nga ng 2 araw, nagdesisyon na rin silang umalis ng bahay ko. Sinubukan ko pa silang pigilan pero may matutuluyan naman daw sila sa Davao sa bahay ng lola ni Jed. Binigyan ko rin sila ng pera na ayaw pa nilang tanggapin nung una. Pero sinabi ko na kailangan nila yon para sa bagong simula ng buhay nila. Pare-pareho kaming naluha at nagyakapan ng mahigpit bago sila tuluyang umalis ng bahay ko. Mula noon, nag-focus ako sa sariling buhay ko. Nung una, madalas pa kaming nagkaka-text o tawagan nina Jed at Trish. Hanggang sa dumalang na rin ng dumalang. At hindi ko napansin na 8 taon na pala kaagad ang lumipas. May maayos na akong trabaho noon nang makatanggap ako ng tawag mula kina Jed at Trish. Sinabi nila na paluwas sila ng Maynila at gusto nila akong dalawin sa bahay. Kaagad naman akong pumayag at sinabi ko na palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa kanila, Papa Van. Eto na ang inihanda kong merienda para sa inyo, Jed. Miki, salamat ah. Ang dami nitong mga hinanda mong pagkain para sa amin. May macaroni salad, maha blanca, empanada, tas may lemon juice pa. Aba, syempre naman. Ngayon na nga lang kayo nakadalaw dito sa bahay kaya ipinaghanda ko talaga kayo ng masarap na merienda. Hindi nga lang akong gumawa ng mga yan kasi baka abutin na tayo ng hapunan kapag nagluto pa ako. Baka nga abutan na talaga kami ng hapunan dito. Sigurado na marami tayong pagkukwentuhan. Naku, sinabi mo pa. Excited na nga akong marinig ang mga kwento niyo ni Trish. Teka, nasa na ba sila ng anak mo? Ayun sila sa may garden, tuwan-tuwa sa mga halaman mo. Mukhang ang nag-e-enjoy sila dong mag-ina. Mamaya na lang natin tawagin para kumain. Kilala mo naman yan si Trish, mahilig talaga siya sa mga halaman. Kaya tingnan mo, namana rin yun ang anak namin.
Oo nga, pati mukha ng anak niyo manang-mana kay Trish. Isa pa yan, wala man lang namana sa akin kahit man lang sana ilong ko. Kopyang-kopya ng anak namin yung buong mukha ni Trish eh. Ayos lang yan, Jed. At least, sigurado na tayong lalaking maganda ang anak niyo. Parang sinabi mo na hindi siya magiging maganda kung ako yung kamukha. Hindi naman sa ganun, pero masigurado tayo kapag si Trish ang kamukha niya. Hindi ka pa rin nagbabago, Mickey. Masyado ka pa rin talagang honest. Siyempre, kaibigan mo ko kaya magiging totoo talaga ako sa mga sasabihin ko sa'yo. Pero in fairness sa'yo ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Hindi ka napatpatin sa kabaduy manamit. Uy, di naman ako baduy manamit dati. Ay sorry, baka magkaiba lang talaga tayo ng taste sa pananamit. Grabe ka talaga sa akin kahit kailan. Pero alam mo, tama ka. Marami na rin nagbago sa akin, lalo na sa itsura ko. Ang tagal ko nga rin na walang naging balita sa inyo ni Trish nang tumira na kayo sa Davao. Ang dami rin kasing nangyari sa buhay namin. Alam mo ba na 3 beses muntik na makunan si Trish? Talaga? Hindi ko alam yan. Anong nangyari? Naging sakitin kasi siya. Tapos naubos yung ipon namin nun dahil ilang beses kaming nagpabalik-balik sa ospital. Bakit hindi niyo ako tinawagan? Nahihiya na kasi kami sa'yo. Sa tuwing magkakausap tayo kahit nasa text lang, palagi mo na lang kaming pinapautang. Kasi nga alam ko na kailangan nyo ng pera nung panahong yun. Ayun na nga. Hindi na namin alam kung paano ka pa mababayaran noon kaya hindi na rin kami masyadong nagpaparamdam sa'yo. Pero naging maayos naman si Trish. Kita mo nga ang ganda ng anak namin. Sakitin nga lang. Sabi nga ni Trish na may hika raw ang anak nyo. Oo, kaya hindi rin namin masyadong pinapalabas ng bahay kasi mabilis mapagod kapag naglalaro siya sa labas. Ilang beses rin niyang inaatake ng hika niya sa school kaya nahihirapan siyang mag-concentrate sa pag-aaral. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko na pinapayagan si Trish na magtrabaho. Alam ko na gusto niyang kumita ng sarili niyang pera at usapan naman talaga namin na pareho kami magtatrabaho. Pero pinagbigyan niya ako sa hiling ko na sa bahay na lang siya. Tapos ako na lang ang magtatrabaho para sa aming 3. Mabait naman si Trish at understanding. Alam ko naman na naintindihan niya na gusto mo lang mas matutukan niya ang pag-aalaga sa anak niyo. Oo nga, yan din naman ang nakikita ko sa kanya. Kaya nga masasabi ko na sobrang swerte ko na siya ang napangasawa ko. Kasi palagi niya akong pinagbibigyan sa mga hiling ko. Ibibigay niya yon kasi alam niya na para rin sa inyong 3 ang gusto mong mangyari. At maswerte kayo ni Trish sa isa't isa kasi pinatunayan nyo na hindi kayo nagkamali sa lahat ng desisyon na ginawa nyo sa buhay nyo. Papa Van, nakita ko ang malaking pagbabago sa 2 kaibigan ko. Mula sa mga itsura nila, pananamit, pagkilos, pananalita at iba pa. Pero kahit ano pa man ang nagbago, sila pa rin ang mga kaibigan ko. Naluha pa ako habang nagkukwento sila ng mga pinagdaanan nila sa Davao. Hindi naging madali ang lahat pero kinaya nila pareho, lalo na at hindi pa rin tanggap si Jed ng mga magulang ni Trish. Si Trish naman ay tuluyan ng tinakwil ng mga ito. Pero ayos lang daw dahil ang mahalaga, masaya at magkakasama sila na pamilya. Nagdesisyon na rin sila na sa Maynila na tumira. Pinasok kasi si Jed ng pinsan niya na manager sa isang mall para doon magtrabaho. Doon nagsimula muli ang madalas na komunikasyon ko sa kanila. 1 o 2 beses sa isang linggo ay kasama ko sina Jed at Trish at ang anak nila. Nakita ko na kahit gaano kasimple ang buhay nila, naging sobrang saya naman nilang 3. Pero isang malaking pagsubok ang dumating sa kanila noon. Nang mamatay ang nag-iisang anak nila nang dahil sa dengue, Papa Van. Trish, may dala akong paborito mong adobong atay ng manok. Kumain ka na muna. Iwan mo na lang dyan sa mesa yung tray ng pagkain na dala mo, Mickey. Hindi ako nagugutom.
Ang sabi ni Jed, kagabi ka pa raw hindi kumakain. Kumain ka na kahit ilang subo lang nitong kanin at ulam. Hindi nga ako nagugutom eh. Iwan mo na lang dyan yung pagkain. Trish, wag mo naman sanang parusahan ang sarili mo. Sino bang may sabing pinarurusahan ko ang sarili ko? Sa kakasalanan ko naman talaga kung bakit nawala ang anak namin ni Jed eh. Wag mong sabihin yan dahil alam mo na hindi totoo yan. Dapat hindi ko binaliwala yung mga sign ng sakit niya. Dapat dinala ko kaagad siya sa ospital bago lumala ang sakit niya. Napakapabaya akong nanay. Sobrang naging walang kwenta akong nanay sa anak namin. Tama na, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan, Mickey. At walang sino man sa inyong makakaintindi sa akin. Wala. Trish, Mickey, pwede bang lumabas ka na lang muna? Gusto ko lang mapag-isa dito sa kwarto. pero Please, Mickey, iwan mo muna ako. Gusto ko lang mapag-isa muna dito sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang sarili ko. sige, nasa sala lang ako kapag kailangan mo ako. Lalabas na ako. Kumusta? Kumain ba siya kahit ilang subo lang? Hindi ayaw niya talaga. Ay, sabi na eh. Hindi pa rin siya kakain. Pinagtimpla nga pala kita ng kape habang hinihintay kita dito sa sala. Alam ko kasi na palalabasin ka rin niya kaagad ng kwarto namin. Upo ka muna. Ayun na nga ang ginawa niya kanina. Gusto niya raw mapag-isa kaya pinalabas niya muna ako. Grabe na yung pag-aalala ko sa kanya, Mickey. Mula kasi nung mailibing yung anak namin, hindi pa siya kumakain ng maayos eh. Si Trish kasi ang palaging kasama ng anak niyo bago siya nagkasakit. Kaya sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ng anak niyo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na wala siyang kasalanan. Walang may gusto na madengge yung anak namin. Jed, mas kailangan ka ni Trish ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-unawa mo. Alam ko yun. Pero sana lang maisip niya rin na kailangan ko siya. Kasi hindi lang naman siya ang nawalan ng anak eh. Ako rin. Nawalan din ako ng anak. Napakabigat nitong pinagdaraanan niyo ngayon pero kailangan niyo magpakatatag. Lalo ka na. Yun naman ang ginagawa ko eh. Minsan lang nakakapagod lalo na pag nararamdaman ko na kailangan ko rin ng suporta at pagmamahal ng asawa ko. Kailangan ko rin siya kasi hindi lahat ng oras kaya ko maging matatag. Huwag ka mag-alala ha. Nandito lang ako para sa inyo ni Trish. Ako yung magiging sandalan yung dalawa. Ako yung hindi mapapagod para sa inyo. Salamat, Mickey. Maraming salamat talaga. Papa Van, nakita ko ang paghihirap na pinagdaanan ni Jed at Trish mula nang mamatay ang anak nila. Lalo na si Trish. Siya yung pinakananghina sa kanilang dalawa. Sa ilang araw na burol ng anak nila, walang tigil sa pag-iyak si Trish at sa araw ng libing nito, halos gusto na niyang sumama sa hukay. Kahit wala pa akong anak, naiintindihan ko ang nararamdaman niyang bigat. Sa loob ng halos 1 taon na nakasama at nakilala ko ang anak nila, nakita ko kung gaano ito kalambing at kabait na bata. Nakita ko kung gaano nila kamahal ang nag-iisang anak nila. At naging saksi ako sa halos pagbagsak nila dahil sa pagkawala nito. Kaya naman, ginawa ko ang lahat para maramdaman nila ang suporta at presensya ko. Na nasa tabi lang nila ako at hindi ko sila iiwan kahit ano paman ang mangyari. Halos doon na ako tumira sa bahay nila pagkatapos ng libing ng anak nila. Gusto kong masigurado na maayos sila lalo na si Trish. Papa Van. Papa Van, malaki ang naging paghanga ko sa katatagan ng 2 kaibigan ko, lalo na ni Jed. Kasi sa mga sumunod na buwan na nawala ang anak nila,
Si Trish talaga ang naging mas mahina. Pero ginawa lahat ni Jed ang paraan para maging matatag siya sa harap ni Trish. Kapag magkakasama kaming tatlo, nakikita ko kung gaano katamlay si Trish. Si Jed naman madalas nagpapatawa para lang gumaan yung paligid namin. Pero kapag kaming dalawa na lang ni Jed ang magkausap, naluluha siya habang nagkukwento na kahit siya ay hirap na hirap sa pagkawala ng anak nila. Mabuti na lang pagkalipas ng ilang buwan, nakita ko ang unti-unting panunumbalik ng sigla ni Trish. Madalas na siyang sumasama sa akin sa tuwing niyayaya ko siyang manood ng sine o kumain kami sa labas. Nakikita ko na ulit siyang ngumingiti at naririnig ko na ulit ang mga tawa niya. Pero kung kailan parang nanumbalik na ulit ang saya sa kanilang pagsasama, muli silang sinubok ng mabigat na problema. Nang malaman namin na may kidney failure si Jed at mabilis na lumala ang sakit niya, Papa Van. Kumusta na ang pakiramdam mo, Jed? Eto, ayos naman, tsaka confident na pogi pa rin hanggang ngayon. Kaya naman bilib talaga ako sa'yo kasi ang lakas ng fighting spirit mo. Lumalakas rin tuloy ang hangin dito sa kwarto mo. Ganun talaga. Kasi yun lang naman ang meron ako, fighting spirit. Hindi ko na yun hahayaan na mawala sa akin. Tama ka naman sa sinabi mo, Jed. Pero sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw dito sa bahay nyo. Natambakan kasi ako ng trabaho. Ano ka ba? Okay lang yun. Pero congrats nga pala sa promotion mo ha. Naks naman. 2 beses ka nang napopromote ngayong taon ha. Salamat. Ang totoo, nagulat din ako kasi hindi naman ako nag-apply sa mas mataas na posisyon sa opisina namin. Nagkataon na biglang nag-resign yung operation manager namin at ako agad ang pinalit nila dun. Nakita kasi nila kung gaano ka kasipag pagdating sa trabaho mo. Ayoko kasi nang natatambakan talaga ng ginagawa sa opisina. Pero mula nang i-promote nila ako bilang operation manager, ayun, hindi na naubos-ubos ang trabaho ko. Huwag mo ring aabusuhin yung sarili mo ha. Sige ka, baka matulad ka sa akin. Uy, grabe ka naman. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman kasi na dahil sa pagtatrabaho ko ng husto, hindi ko napansin na may sign na pala ako ng kidney failure. Dapat naging maingat ako sa katawan ko kasi yun ang kinamatay ng tatay ko noon eh. Pero ayos lang. At least alam ko na nagawa ko yung responsibilidad ko bilang padre de pamilya. Noon pa man, alam kong magiging mabuti kang tatay sa magiging anak niyo ni Trish. Kaya nga sobrang support ako sa relasyon yung dalawa, di ba? Kasi nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Yung tipong kahit nakikita kong nahihirapan ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Sabi nga nila, kapag mahal mo, hindi mo susukuan. Kahit pagod na pagod ka na, hindi ka bibitaw. Pero alam mo, na-realize ko Miki na kahit gaano mo ka gustong ilaban ang isang bagay, darating pa rin talaga sa punto na kailangan mong bumitaw eh. Jed! Ayoko naman talagang sumuko. Pero anong magagawa ko kung yung katawan ko na mismo yung sumusuko? Akala ko ba, lalaban tayo ni na Trish hanggang dulo. Hindi pa naman ako bumibitaw, di ba? Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban eh. Nakakainis nga. Dahil kung kailan nagiging maayos na ulit yung pagsasama namin ni Trish, tsaka pa nangyari sa akin to. Miki, ikaw nang bahala sa kanya ha? Tama na nga, Jade. Hindi mo naman kailangang ihabilin sa akin si Trish kasi matagal pa tayong magkakasama. Hindi tayo sigurado dun. Panay ka naman biro, hindi naman nakakatawa. Sabi naman kasi sa'yo hindi ako nagbibiro eh. Alam ko na hindi rin to magiging madali sa'yo.
Pero ikaw lang kasi yung maaasahan ko kapag wala na. Tama na, please. Hindi ka mawawala, Jed. Lalaban tayo. Sasamahan ko kayo ni Trish na lumaban hanggang dulo. Kaya lumaban ka rin, please. Lumaban ka para sa amin ni Trish. Oo. Oo, lalaban ako. Lalaban ako hanggang dulo. Papa Van, si Jed na yata ang isa sa pinakamatatag na taong nakilala ko. Nanghihina siya pero wala siyang ibang bukang bibig kundi si Trish. Sobra siyang nag-aalala dito sa oras na hindi na niya kayanin ang sakit niya at mawala na siya. Ayokong mangyari yon kasi ayokong maiwan na nag-iisa si Trish. Alam ko kung gaano mahihirapan ang kaibigan ko. Pero masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Ilang buwan lang ang lumipas, tuluyan na rin kaming iniwan ni Jed. Pero sa ilang araw Papa na burol ni Jed, minsan ko lang nakita na umiyak si Trish. Tahimik lang at palaging may pilit na ngiti sa mga labi niya. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, kaagad akong dumidiretso sa kanya hanggang sa mailibing na si Jed. Halos araw-araw pa rin akong nandun sa bahay nila. Sinabi sa akin ni Trish na hindi ko na siya kailangan alalahanin pa dahil kaya niya ang sarili niya. Ayaw niya rin na malungkot si Jed kaya susubukan niyang tulungan ang sarili niya. Naging maayos ang lahat sa umpisa. Nagtatrabaho na rin si Trish at isang beses sa isang linggo ay nagkikita kami para mag-catch up. Nakita ko kung paano siya pilit na nagpapakatatag. Pero hindi ko inaasahan na maaga ring darating ang dulo para sa kanya. Isang taon ang lumipas, na-diagnose siya na may colon cancer. Stage 3 na kaagad na umakyat sa stage 4, Papa Van. Trish, may dala akong tsesa para sa'yo. Paborito mo to, di ba? Oo, naaalala mo pa pala. Siyempre naman. Kasi hanggang ngayon, natatawa pa rin ako kapag naaalala ko yung kinuwento ni Jed noon tungkol sa tsesa. Bakit parang hindi ko alam? Yung isang buong araw daw siyang pumunta sa iba't ibang palengke para lang makahanap ng tsesa. Kasi yan daw yung palagi mong nire-request mula nang makauwi kayo ng probinsya nung nagbubuntis ka pa lang. Ah, oo. Naalala ko nga yun. Hirap na hirap talaga siyang maghanap ng tsesa nung nandun na kami. Isang buwan ko rin yatang pinaglihian yun. Sabi nga niya, kung naglilihi pa rin daw ako ng sumunod na buwan, magtatanim na raw siya ng puno ng tsesa sa may likod ng bahay na tinitirahan namin. Sabi nga rin niya, kahit hindi siya mahilig sa halaman, pag-aaralan niya kung paano magtanim. Para daw hindi na siya nahihirapan na maghanap ng tsesa para sa'yo kapag may sarili na kayong puno nito. Pero nakakatuwa talaga si Jed, no? Lahat handa niyang gawin para sa'yo. Para sa amin ang anak namin. Palagi nga niya kaming inuuna kaysa sa sarili niya. Lalo na nung mga panahon na sobrang naghihirap kami nun sa Davao. Ang dami niyang naging sakripisyo. Kapag may uwi siyang pagkain galing sa trabaho, kami lang dalawa ng anak ko ang kumakain kasi tapos na raw siyang kumain sa trabaho. Tapos nalaman ko na hindi niya pala kinakain yung parte niya ng pagkain para maiuwi sa amin. Pumapasok siya na halos kapilang ang laman ng tiyan niya at umuuwi na tubig lang ang bumubusog sa kanya sa buong maghapon. Kung hindi pa yun nakwento ng isang katrabaho niya sa akin, hindi ko malalaman. Sobrang bait kasi talaga ni Jed. Saka mahal na mahal niya kayo kaya niya nagawa lahat ng yun para sa inyo.
Maswerte talaga ako na siya yung lalaking pinili ng puso ko na mahalin. Kasi wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal. Maswerte kayo na nakita niyo ang isa't isa. Pero alam mo kung sino talaga ang pinakaswerte? Kami ni Jed. Kasi naging kaibigan ka namin. Uy, grabe, hindi naman. Yun din ang madalas na sinasabi ni Jed nung nabubuhay pa siya, Mickey. Sobrang swerte namin na sa dinami-rami ng mga kaklase natin noon, ikaw yung nakasama namin sa research paper. Ikaw yung naging kaibigan namin at kauna-unahang nakaalam ng tungkol sa relasyon naming dalawa. Ang tagal na rin pala nating magkaibigan. Sobra. Nasaksihan mo ang lahat ng kaganapan sa buhay namin ni Jed at ng anak namin. Oo, ako yung naging witness sa napakagandang life story niyo. Alam mo minsan, naiisip ko na kaya ka siguro namin nakilala kasi magiging maikli lang talaga ang buhay namin ni Jed at ng anak namin. Ano ba yung sinasabi mo, Trish? May point naman ako, di ba? Na-witness mo lahat ng pinagdaanan namin ni Jed. Nakatadhana na talaga na makilala ka namin. Kasi kahit maikli lang ang panahon namin sa mundo na to, at least may isang tao na nakakita kung gaano kami naging masaya na sa kabila ng mga pagsubok na binigay sa amin ng Diyos, magkakasama pa rin kaming tatlo ni Jed at ng anak namin hanggang dulo. Trish, tama na nga. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin tong sakit ko. At bago ko pa sila makasama, gusto kong magpasalamat sa iyo, Mickey. Salamat kasi nakilala kita. Nakilala ka namin ni Jed. Salamat sa ilang taon na pagkakaibigan natin. Trish, lalaban pa tayo, di ba? Maraming taon pa tayong magkakasama. Marami pa tayong kukulayan ng mga plano. I'm sorry, Mickey. Pero sa totoo lang, napapagod na kasi ako. At ang totoo, gusto ko na ring makasama ang asawa at anak ko. Hindi ako sumusuko, pero tanggap ko na kung hanggang san lang talaga ako. Pero salamat, Mickey. Salamat sa pagsama sa kwento ng buhay namin ni Jed. Salamat sa lahat. Papa Van, pakiramdam ko literal na binagsakan ako ng mundo sa sobrang bigat na nararamdaman ko nung nalaman ko na may stage 3 cancer si Trish. Hindi ako makapaniwala kasi akala ko tapos na ang pagsubok sa buhay niya. Kahit paano natutuwa na akong makita siyang pilit na nagpapakatatag para sa sarili niya. At kung kailan umaasa na ako na magiging maayos na ang lahat, saka ko pa malalaman ang tungkol sa sakit niya. Ako ang kasama ni Trish sa lahat ng check-up at therapy niya. Sa bawat araw, sa bawat oras na magkasama kami, palagi lang siyang nakangiti. Pinapakita niya sa akin na pilit niyang kinakaya lahat ng pinagdadaanan niya noon. Awang-awa ako sa kanya habang nakikita ko yung unti-unting pagpayat at panghihina ng katawan niya. Pati na rin ang pagkalagas ng buhok niya. Nagkaayos na rin si Trish at mga magulang niya kaya ang mga ito na ang gumastos para sa lahat ng pagpapa-ospital niya. Pilit kaming lumaban para gumaling siya. Pilit na lumaban si Trish at nakita ko yun lahat. Pero may mga bagay talaga na kahit gaano natin igapang at ilaban, hindi natin makukuha ang gusto nating resulta. Kagaya na lamang ng buhay ni Trish. Bumitaw din siya noon, pero bago siya bumitaw, labis siyang nagpasalamat sa akin.
sa pagkakaibigan na meron kami at sa lahat ng naitulong ko sa kanila ni Jed. Sinabi niya na sana kung totoo man ang reincarnation, magtatagpo ulit ang mga landas namin at maging magkakaibigan ulit kaming tatlo. Papa Van, sa totoo lang, hirap ako na gawin ang sulat na to pero masaya pa rin ako na nagawa ko tong tapusin. Oo, malungkot pa rin ako dahil sa pagkawala ng mga kaibigan ko kahit ilang taon na ang nakakalipas. Tapos ang tragic pa kasi bago sila nawala, nakasama ko pa sila ng matagal. Pinakita sa akin kung paano dumaan sa mga pagsubok ang relasyon ni Trish at Jed. Kung paano sila nagsimulang bumuo ng pamilya at naging masaya sa simpleng pamumuhay. Hanggang sa isa-isa silang mawala sa mundong ito. Pero kahit hindi ko na sila nakakasama, alam kong naiwan ang pagmamahal nila sa akin. Malaki ang naging parte nila sa buhay ko na kahit kailan hindi na magbabago. Maraming salamat po, Papa Van, sa pagbabasa ng sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mickey. Minsan